Nakilala niyang Hongji si Guomi online at nagsinungaling siya tungkol sa pagiging single. Ito ay humantong sa isang dobleng buhay na naghati sa kanyang oras sa pagitan ng kanyang asawa at kay Mi. Pagkatapos ng 2 taon, gayunpaman, napagod din siya kay Mi. Gayunpaman, ayaw niyang iwan si Mi dahil sa masunurin ito sa kanya. Nakilala niyang si Hu Jingwen online na may pagkakahawig kay Mi. Nagsimula silang mag-date at nagsimulang magpalipas ng gabi siyang sa apartment ni Hu Jingwen. Isang araw, napansin niya ang isang bankbook na naglalaman ng $2,000 sa pag-aari ni Hu Jingwen. Hiniling niyang kay Hu Jingwen na ipahiram sa kanya ang pera dahil kailangan ng kanyang anak ng pera para pambayad sa kindergarten na eskwelahan. Si Hu Jingwen, na nag-ipon ng pera sa pamamagitan ng maingat na pagbabudget dahil maliit ang kanyang kita, ay hindi sumang-ayon at gumawa ng ilang dahilan upang maiwasan ang kahilingan. Walang gaanong kinikita si Yang at ang mga gastusin para sa kanyang asawa, anak, at mistress, ang dahilan ng kanyang pag-aalala tungkol sa pera. Siya ay may ganap na kontrol sa pananalapi ni Mi, at ngayon ay gusto na rin niyang kontrolin ang pera ni Hu Jingwen. Bumili siyang ng numero ng telepono na hindi nangangailangan ng pagpaparehistro para makipag-ugnayan kay Hu Jingwen. Noong gabi ng Oktubre 2, 2008, muli siyang pumunta sa apartment ni Hu Jingwen. Matapos makipag-ugnayan sa kanya, itinali niyang ang mga kamay ni Hu Jingwen sa kanyang likuran habang siya ay natulog. Nagulat si Hu Jingwen at sinabi niyang, "Alam kong mayroon kang $2,000. Sabihin mo sa akin ang password. Kailangan ko talaga ng pera. Kailangan kong bayaran ang kindergarten fee ng anak ko sa susunod na buwan. Wala akong ibang intensyon. Kailangan ko lang ng pera." Sa takot, sinabi ni Hu Jingwen kay Yang ang password. Ngunit hindi tumigil doon si Yang. Naglagay siya ng plastic bag sa ulo ni Hu Jingwen, dahilan para masuffocate ito at mamatay. Pagkatapos, nagsinungaling si Yang kay Mi na sinasabing may utang sa kanya si Hu Jingwen at pinatay niya ito nang hindi sinasadya. Pagkatapos ng pista noong 2008, ilang araw na hindi pumasok sa trabaho si Hu Jingwen. Dahil hindi siya makontak, nagpa siya ang kanyang nag-aalalang pinsan at ilang katrabaho na hanapin siya sa apartment niya. Pagdating nila, walang sumasagot sa pinto pero nagawa nilang buksan ito. Pagpasok nila sa apartment, nalaman nilang wala roon si Hu Jingwen. Napakalinis ng kwarto pero kakaiba ang amoy. Ang isa sa mga katrabaho ni Hu Jingwen ay nakaupo sa kanyang kama at naramdamang may tumutulak pataas sa kama board dahil nagtataka ito. Itinaas niya ang bedboard at natuklasan ang isang kumot na nakatakip sa kahon sa ilalim. Nang iangat ang kumot, lahat ng tao sa silid ay natakot nang makita si Hu Jingwen, na patay, hubot-hubad at nakapulupot sa kahon. Pagkatapos ng horror, mabilis na tumawag ng pulis ang pinsan ni Hu Jingwen. Pagdating ng mga pulis sa lugar, agad nilang napansin ang isang malakas na amoy. Pagkatapos ng pagsusuri sa eksena at paunang pagsusuri sa katawan, natukoy nila na si Hu Jingwen ay namatay sa pagitan ng gabi ng Oktubre 2 at ng madaling araw ng Oktubre 3. Ang sanhi ng kamatayan ay suffocation, may isang plastic bag sa kanyang ulo, at walang mga palatandaan ng pakikibaka o pinsala sa kanyang katawan. Dahil ang silid ay ganap na nalinis, ang pulis ay walang nakitang kapakipakinabang na magagamit sa investigasyon. Upang masimulan ang kanilang investigasyon, sinimulan nila ito sa pamamagitan ng pagtingin sa social circle ni Hu Jingwen. Noong gabi ng ika-12 ng Oktubre, nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa security guard sa apartment complex ni Hu Jingwen na nag-ulat na tinanong ng isang lalaki si Hu Jingwen at binanggit ng taong ito ang pakikipag-usap niya kay Hu Jingwen sa telepono noong araw na iyon. Napagtanto ng pulisya na aktibo pa rin ang telepono ni Hu Jingwen, nagpapadala ito ng mga mensahe at tumatawag sa iba't ibang tao. Nag-aayos din ito ng mga pagkikita sa kanyang apartment gamit ang pagkakakilanlan ni Hu Jingwen. Nang maglaon ay nakuha nila ang mga talaan ng telepono ni Hu Jingwen at nalaman na nakipag-ugnayan ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kanyang numero ng telepono noong ika-4 ng Oktubre. Sinabi ng kaibigan ni Hu Jingwen sa pulisya na sinubukan niyang tawagan si Hu Jingwen ng ilang beses noong ika-4 ng Oktubre, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Gayunpaman, patuloy na nag-text sa kanya si Hu Jingwen na sinasabing nasa labas siya ng bayan at kailangan nang pumunta sa gynecologist.
Ipinakita ng kaibigan ni Huo Jingwen na ang mga mensaheng ipinadala noong araw na iyon ay ibang-iba sa karaniwang estilo ni Huo Jingwen. Si Huo Jingwen ay karaniwang gumagawa ng maraming pagkakamali sa spelling at gumamit ng maling bantas, ngunit ang mga mensahe ng araw na iyon ay walang error, na may tamang mga salita at bantas. Kinumpirma rin ng kanyang kaibigan na si Huo Jingwen ay may problema sa ginekologiko. Di nagtagal, isa pang tao ang nagsabi sa pulis na nakita niya si Huo Jingwen sa pasukan ng ang pang-industriya at komersyal na bangko noong umaga ng ika-3 ng Oktubre. Gayunpaman, pinaniniwalaan na si Huo Jingwen ay napatay na noong panahong iyon. Mabilis na tinignan ng pulisya ang surveillance footage ng bangko at nakilala ang isang babaeng nakasuot ng puti sombrero na halos kamukha ni Huo Jingwen sa hugis at hitsura ng katawan. Ang babaeng ito ay nakunan ng kamera sa teller window na nag-withdraw ng humigit kumulang $2,000 mula sa bank account ni Huo Jingwen. Nakita ng pulisya na lubhang kahina-hinala ang kilos ng babae. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan nila na nakasuot siya ng damit ni Huo Jingwen, sinusubukang gayahin ang kanyang hitsura, at naglagay ng make-up upang maiwasang malinaw na makilala sa mga surveillance camera ng bangko. Nalito ang pulis tungkol sa koneksyon ng babae kay Huo Jingwen at sa relasyon nito sa aktwal na salarin. Makalipas ang ilang araw, nahanap na ng mga pulis ang lalaking sinasabi ng security guard sa apartment complex ni Huo Jingwen, na nag-ulat na nakausap niya si Huo Jingwen sa kanyang telepono. Ang kanyang pangalan ay si Yang Jun, at siya ay nagmamay-ari ng isang maliit na tindahan sa Handan City. Ipinaliwanag ni Yang Jun na random niyang idinagdag si Huo Jingwen o ang pakilala nitong pangalan na Pretty Sister bilang kaibigan sa QQ, at sila ay 5 araw pa lang nag-chat-chat. Noong ika-12 ng Oktubre, inimbitahan siya ni Pretty Sister sa kanyang tahanan, ngunit hindi alam ni Yang Jun na ang room 401 ay tinatakan na ng pulisya dahil sa kasong pagpatay. Matapos suriin ang mga record ng chat ni Yang Jun, inalis siya ng pulisya sa anumang hinala. Ang QQ account na ginamit ng taong nagpapanggap bilang Pretty Sister ay talagang account ni Huo Jingwen bago siya mamatay. Hindi lang ginamit ng tao ang numero ng telepono ni Huo Jingwen, nagpanggap din ito na siya si Huo Jingwen sa QQ gamit ang pangalang Pretty Sister para makapag-chat sa mga lalaki online at iimbitahan sila sa pinangyarihan ng krimen para paghinalaan o sisihin. Nang sinubukan ng pulisya na maghanap ng mga pahiwatig sa computer ni Huo Jingwen, nalaman nilang nawawala ang kanyang hard drive at ang mga talaan ng QQ chat at iba pang impormasyon ay tinanggal. Ang pulis, na nag-iimbestiga sa mga talaan ng telepono ni Huo Jingwen, ay nakadiskubre ng kahina-hinalang numero na isinaaktibo 8 araw lamang bago ang pagpatay. Ang numerong ito ay nakipag-ugnayan kay Huo Jingwen sa parehong oras araw-araw hanggang sa kanyang kamatayan. Matapos mapatay si Huo Jingwen, ang numero ay hindi na ginagamit at walang koneksyon sa iba numero. Gayunpaman, nang subukan ng pulisya na kilalanin ang may-ari ng numero, nalaman nila na ito ay hindi nakarehistro sa isang tunay na pangalan. Naniniwala ang pulisya na ginamit ang numerong ito bilang paghahanda sa krimen. Ang sinumang gumagamit ng numerong iyon ay hinihinala na nakipag-ugnayan kay Huo Jingwen sa ibang mga numero noon. Kaya tiningnan nila ang mga talaan ng telepono ni Huo Jingwen mula sa 6 na buwan bago siya pinatay. Mabilis nilang napansin ang isang numero na lumabas. Ang numerong ito ay nakipag-ugnayan kay Huo Jingwen mula Agosto hanggang kalagitnaan ng Setyembre 2008 at ang pattern ng pagtawag nito ay halos kapareho sa kahina-hinalang numero na nakipag-ugnayan kay Huo Jingwen halos araw-araw sa parehong oras. Mabilis na nakakuha ng impormasyon ang pulisya sa may-ari ng numero, isang babaeng nagngangalang Gomi, 35 taong gulang, na kamukha ng biktimang si Huo Jingwen. Mabilis na kumilos ang tagapagpatupad ng batas at inaresto si Mi sa kanyang inuupahang apartment. Nang tanungin, sinabi ni Mi na hindi niya alam na patay na si Huo Jingwen. Sinabi niya na sumusunod lamang siya sa utos ng kanyang kasintahan, na nag-utos na pumunta siya sa bangko, mag-withdraw ng pera ni Huo Jingwen, at makipag-chat online sa isang lalaki para ayusin ang isang pagkikita sa apartment ni Huo Jingwen. Mabilis na nalantad ang mga kasinungalingan ni Mi nang matagpuan ng mga pulis ang computer hard drive ni Huo Jingwen at ang isang maliit na notebook sa kanyang apartment. Ang kwaderno ay naglalaman ng malinaw na mga tagubilin. 1. Tanggalin ang data ng computer. 2. Alisin ang computer hard drive.
3. Magtago sa pagpasok sa eksena, linisin ang eksena. 4. Pagkatapos magkaila, kunin mo ang pera. Nang iharap ang ebidensya, inamin ni Mi na divorced na siya at tumitira kasama ang kanyang boyfriend na si Yang Hongji sa nakalipas na 2 taon. Pero hindi niya alam na may asawa na pala si Yang at may anak na lalaki. Hindi nagtagal ay inaresto si Yang at inamin niya na siya ang pumatay kay Hu Jingwen nang iharap sa kanya ang ebidensya.